Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumabatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga ako. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muling sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa ating pagtatanghal na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan. At tayo po sabayang napapanood sa ating pong FB Live. Sa mga nanonood ng ating palatuntunan, maaari po kayong
mag-type ng inyong mga reaksyon na ating babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po sa ating himpilan, meron po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang mga numero po ay 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Nanumpa na po si dating Chief Justice Lucas Bersamin bilang bagong Executive Secretary. ICC Prosecutor nagsabing ang drug war investigation po ay kailangan sa kabila ng mga argumento ng ating gobyerno. Ito, pakinggan ninyo mga kaibigan, ang Korte Suprema po ay nagbabala na rin. Laban po dyan sa mga red tagging na yan at nananakot ng mga huwes, ng mga hukom, na maaari silang makasuhan at makulong, mga kaibigan. Buti nga sa inyo, hayop kayo. Buhay pa kayo. Dapat lang. Mga kaibigan, magtulong-tulong na ho tayo. Ito na yung oras o sandali na ating hinahanap. Kaya ano man ang partido ninyo, sino man ang pinaniniwalaan ninyo, kung kayo ay mga law-abiding citizen, ay kailangang tulungan natin ang ating sarili upang sa ganon ay malipol ito pong mga troll na ito, mga kaibigan, at yung mga mapagparatang. Yan ang mga yan ang mga nag-uumpisa na sinusundan itong mga troll. Kumbaga sila yung mga leader, katulad ni mamaya niimbestigahan na siya, itong si Lorraine Badoy. Mga anak kayo ng dumating na yung sandali. Matatapos ang lahat ng bagay. Si Martires naman na ombudsman ay inaming ultimong sa opisina niya talagang maraming korap at wala siyang magawa. Wala ka palang magawa, bakit nandiyan ka pa? Para ano pa yung ombudsman? Hindi ba ang ombudsman para lumipol, sumupil ng katiwalian sa pamahalaan tapos wala kang magawa? Abay, ano ito? Malilimutin na. Alis dyan, Martires. Baka sumobra tayo. Bueno, mga kaibigan, katulad kagabi, ito ho, nag-i-snowball parami ng parami ang mga lumalahok sa panawagan laban dito sa mga red tagging na ito. Ito'y namayagpag sa panahon ni Digongyo. Sila ang pasimuno niyan para takutin ang mga tao na ayaw maniwala sa kanila. Dahil hindi naman sila kapani-paniwala, so para mapilit nila, alam mo sa Amerika, meron ding naging presidenteng walang hiya, yung si Adams. Mga kaibigan, kung ano yung ginawa ni Duterte, tsaka ni dating Pangulong Marcos, yun din ang ginawa nun. Yun, matagal na panahon na yun. Pero nagkaroon ng leksyon doon ang Amerika, lalo na yung mga sumunod na presidente sa kanya.
hindi nila tinularan yun sapagkat kasumpa-sumpa yung pong pinagagawa no na pag tumututol ka at hindi ka sang-ayon sa kabuktutan ng administrasyon, abay ipapakulong ka. Di ba ganyan ang ginawa ni Marcos at ginawa rin ni Duterte, mga kaibigan. So, ito hong dating, puntahan muna natin itong dating Chief Justice na siya ngayon ang naitalaga na, nakapanumpa na siya bilang bagong Executive Secretary, si retired Chief Justice Lucas Bersamin. Mga kaibigan, ito nai-announce na, pero nung tinatanong po itong si Trixie Angeles, bago pa makapanumpa si Lucas Bersamin, maraming beses na siyang tinatanong ng mga reporter. Nabalitaan natin, mga miyembro ng Malacanang Press Corps tungkol sa appointment ni Bersamin. Pero ayaw niyang ipahayag para siguro maproteksyonan niya si Vic Rodriguez na sinipa na bilang Executive Secretary, mga kaibigan. Pero nung makapanumpa na si Bersamin, panayang palabas na ni Tricky Angeles ng mga litrato na nanumpa na si Bersamin, mga kaibigan, sapagkat hindi na maiiwasan. Alam nyo na ibig sabihin, malungkot daw si Trixie Angeles kanina. Mga kaibigan, dahil sa hindi nagtagumpay yung kanyang amo na si Vic Rodriguez na maigiit ang sarili sa pwesto. Nakapanumpa na, nagsimula ng tumupad ng kanyang tungkulin, kara-karaka, immediately, nang ito ay dumalo sa ikasyam na cabinet meeting pagkatapos na makapanumpa. Yan. Pinalitan niya, alam niyo na kung sino. Pero tinatanong ho itong si Robbie Rice, si Trixie, yung bagyo nga pala pangalang Carding. Kaya pala malakas yun, mga kaibigan, may kapangalan yung Carding. Yung sa Raycar Jewett. Ewan ko kung pangalan din mayroong mga tumatawag kay Trixie Angeles ng Carding mga kaibigan ayan Chief Justice ito dati, at ito ay marami ng mahaba na kasaysayan nito sa government service. Kaya lang, identified siya sa mga controversial na desisyon sa Korte Suprema. Ang hindi na isama sa kanyang mga binabanggit na controversy ng mga desisyon nitong si dating Chief Justice Bersamin, yung Dolomite Beach, mga kaibigan. Kasi yun, meron tayong yung writ of kalikasan, mga kaibigan, ng Korte Suprema. So para bihisan nila, nakita na ba ninyo itsura ngayon ng Dolomite Beach? Santambak ang basura. Kahit araw-araw kayong maglinis doon at buong Pilipinas, buong mamamayan ng bansang Pilipinas, ang paglinisin nyo ron, hindi tatagal Dahil araw-araw po ay tumatambak ang basura na tumatabon doon sa ginawa nilang
mga buhangin na palsipikadong buhangin. Artificial. Kunya-kunyari ang buhangin, mga kaibigan. Ito yung nagbigay ng nagbihis ng legalidad doon doon sa Dolomite Beach, hindi sinama yan, di ba? Siya ang nakaupong Chief Justice noon. Nagpunta pa yan doon sa kasama yung mga promotor na nagkamal ng kwarta doon po sa Dolomite Beach. Siyempre, malaki pondo nun Mahigit sa kalahating bilyon yun Kundi tayo nagkakamali. Lintik ang ginawang perwisyo nung Dolomite Beach na yon para ma-justify lang na masandok yung pondo. Paano mo ngayon pananagutin itong mga ito? Bakit hindi pinapananagot, di ba? Kasama dyan, sa mga controversial na mga desisyon ng Korte Suprema habang itong si Bersamin ay Chief Justice at Associate Justice. Sino ba si Lucas Bersamin? Gumraduate daw ito ng sa University of the East, sa UE Law School. At pang-siyam sa 1973 bar examinations na meron pong nakuhang 86.3% na average. At siya ay nagsimulang maging private practitioner 1974. Sa mahigit niyang 3 dekada na sa judiciary, mga kaibigan, nagsimula yan nung siya ay maitalagang judge ng Quezon City Regional Trial Court ni Presidente Cory Aquino noong November 5, 1986. Madalit sabi, katatapos lang ng EDSA Revolution nung maging judge ito. Noong year 2000, nakatanggap siya ng Best Decision in Civil and Criminal Law o pagkilala sa Best Decision in Civil and Criminal Law. At 2002, tumanggap naman si Bersamin ng Chief Justice Jose Abad Santos for Judicial Excellence Award. Bandaming award, Mula sa Quezon City RTC, na-appoint naman siya sa Court of Appeals bilang Associate Justice noong 2003. At noong 2009, siyempre, panahon ni Ramos yata yun, di ba? 2003. 2009 naman, nakaupo na numaupo si Gloria Macapagal Arroyo. Inappoint siya. Bakit 2009? 2008, si Era pang presidente, di ba? Baka may mali dito. Sa datang ito. Si Erap 20, napatalsik si Erap? 2010. Di ba? Or 2011. Kundi tayo nagkakamali, 2010 or 11. Na-appoint siyang Associate Justice ng Korte Suprema. Medyo malabo yun kasi 2009 nakaupo pa nun si convicted plunderer Erap Estrada. Ngayon, noong 2018, inappoint naman siya bilang ika-25 Chief Justice ng Korte Suprema.
pagkatapos ng kanyang serbisyo sa judiciary, inappoint naman ni Digongyo sa Government Service Insurance System, GSIS chairman ni Digongyo. Ang mga matatandaang desisyon nitong si Bersamin, siya ang ponente nung 2019 ruling, siya sumulat nung desisyon na nagbabasura o binasura ang petisyon ni dating Senadora Leila de Lima for writ of habeas data laban kay Duterte. Pero ang Supreme Court ay nagsabi na ang saligang batas ay nasasaad sa saligang batas na ang mga remedy para sa paglabag na nagawa ng isang nakaupong presidente maliban sa isang ordinaryong kaso before the courts. Ibig sabihin, nariremedyohan daw ayon sa saligang batas ang anumang paglabag ng presidenteng nakaupo maliban sa mga karaniwang kaso sa mga korte. Mga kaibigan, si Bersamin ang sumulat ng desisyon na binigyan ng demurrer to evidence si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para siya mapalaya sa kulungan. At si Bersamin din ang sumulat ng landmark decision sa kaso na De Castro versus Judicial and Bar Council. Na ika nga nag-validate sa appointment ni Associate Justice Renato Corona bilang Chief Justice. At nung 2010 ruling, ang Korte Suprema ay sinabi nila na ang mga vacancy sa Korte Suprema, ang 14 na maestrado at ang Chief Justice ay hindi sakop ng appointment ban. Under Section 15, Article 7 of the 1987 Constitution. Ibig sabihin niya, kasi midnight appointee si Corona. Hindi ho ba? Patapos na yung gobyerno ni Gloriang Macapagal Arroyo, dahil covered na yun ng election ban, meron ng kampanya, di ba? Umuusad na yung kampanya para sa susunod na presidential election. So, sa batas kasi, ipinagbabawal ang mga appointment, promotion, mga pagpasok sa kasunduan, pagpirma sa anumang kontrata, kapag sumapit na yung panahon ng kampanya para sa anumang eleksyon. Hindi na pwede yun, mga kaibigan, dahil merong tinatawag na election ban na hindi ka nga pwedeng mag-promote, mag-appoint, hindi ka pwedeng pumasok sa mga kasunduan, pumirma sa anumang kasunduan kapag sa panahon na yan ay sakop na ng tinatawag na eleksyon. Pag pumasok na yung kampanya o nagumpisa na yung pag-file ng Certificate of Candidacy, covered na yan ng tinatawag na election ban.
Pero si Corona, na-appoint ito, mga kaibigan. Nung pababa na si Gloria, bago siya bumaba, bago mag-eleksyon, ay inappoint niyang Chief Justice. At si Bersamin ang sumulat nito na yun daw sinasabi sa Constitution, sa Section 15, Article 7, hindi raw sakop ang mga mahistrado ng Korte Suprema. At siya rin ang sumulat ng desisyon na payagan si dating Senate President Juan Ponce Enrile na makapagpiyansa sa kabila na nahaharap ito sa kasong non-bailable o kasong plunder, mga kaibigan. At siya rin ang sumulat ng desisyon na nadideklara na yung Disbursement Acceleration Program Funds o PDAP unconstitutional. DAP pala ito, DAP. Unconstitutional, mga kaibigan. Di bigyan na lang, wala naman tayo magagawa. Kung i-appoint man yan, di ho ba? Ano yan ang inaasahan na lang natin palagi, kung ito gagawa ng matino o hindi. Ewan natin kung ito'y may kahihiyan, di ba? Kasi dating Chief Justice yan dapat, honorable. Hindi sasali sa kahihiyan, di ba? Merong delikadesa, yan. Pag galing ka sa judiciary, dapat yun ang tingin sa yun ng tao. Inappoint siya dyan. Ang gagawin lang natin, manood tayo kung meron siyang gagawing tama o mali. Di ba, mga kaibigan? Ganun na lang naman Ala naman tayo magagawa. Hindi naman tayo yung binigyan ng appointing power. Di ba? Yung kapangyarihang makapagtalaga. Si Digo nga pati in-check ginagawang advisor di ba? Si Michael Yang, economic advisor. Pagkatapos kamukat-mukat mo, sinabi nasa drug list. Mga kaibigan, pagkatapos sangkot sa katakot-takot na anomalya. Pero ginawang advisor yun, di ba? Mga kaibigan. At saka in-check in the first place. Bawal yun na ikaw magtalaga ng mga, kahit Pilipino pa yan Halimbawa, Pilipino, pero yan merong ibang citizenship. Bawal kang italaga sa pwesto. Yung ikaw green card holder lang, mga kaibigan, pinagbabawal yun sa pagkakaalam natin Ilan na yung mga na-disqualified na kumandidatong ganon, di ba? Lalo yun, ang taas na pwesto, di ba? Tagapayo ng Pangulo. Sipin mo yan. Economic advisor, yung pala, economic nila yun. Hindi pala economy ng Pilipinas ang pagiging tagapayo niya, kung hindi, tagapayo para sa ekonomiya ng China. Tsaka ni Digong nyo, di ba ho? Mga kaibigan, wala tayong magagawa Pagka iginiit, bawal. Kaya nga sabi natin sa inyo, anong mga constitutional amendments, charter change pinagsasabi ninyo? Lahat ng labag sa konstitusyon dito, ginawa ni Duterte, mga kaibigan. Tapos gusto nyo pa baguhin? Nagagawa naman ninyo pagka gusto Ba't kailangan pang baguhin ng konstitusyon? Bakit? Para Para pumabor na lahat sa inyo yung batas. Para mawalan na sila ng pananagutan sa gobyerno. Si Enrile lang nakapagtataka Nakapending pa yung kaso niyan, di ba, plunder? Tapos inappoint mo na
Presidential Legal Council. Balitang ito. Ang International Criminal Court o itong si Prosecutor Karim Khan ay patuloy na isinusulong ang on-ground investigation. Ibig sabihin yung makapag-imbestiga dito, on-ground investigation tungkol sa war on drugs ni Digongyo at ng kanyang administrasyong nakaraan. Ang Maynila ay hiniling the Court's Pre-Trial Chamber o hiniling nila sa pre-trial chamber ng ICC ng ating gobyerno na ibasura yung request ng Office of the Prosecutor. Ito yung tanggapan ni Karim Khan, ang prosecutor ng International Criminal Court na may hawak nitong mga kaso labang kay Digongyo, na ipagpatuloy ang investigasyon sa umano ay extrajudicial killings on grounds such as, katulad halimbawa ng lack of jurisdiction ng ICC and the gravity of the alleged crime at yung bigat ng umano'y krimen. Pero sa 21 pahinang tugon, sagot na may petsang September 22, ang ICC prosecutor na si Khan ay matatag na nanindigan na none of those arguments have merit. Wala daw pong merito yung mga sinasabi ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng tanggapan ni Guevara. Diba? Si Guevara. Mga kaibigan, there is no provision, sabi ni Khan, wala raw provision sa statute for a state to challenge the resumption. Wala raw provision ganon na pwede mong hamunin ang pagpapatuloy ng investigasyon patungkol sa jurisdictional kung sakop nila o hindi, or gravity grounds, yung bigat ng kaso at this stage of proceedings. Dito sa sa estado ngayon, di ba, ng kaso. Yan ang sabi ni Prosecutor Khan. The ICC prosecutor said the government submission did not refute. Hindi naman nila pinasinungalingan, kinontra, any previous findings. Yung mga naging akusasyon sa kanila. Mga kaibigan, he also said that the government has not submitted any information that would contradict allegations. Yung sinasabi ng gobyerno natin, mga kaibigan, sa kanilang mga isinumite, halo. Walang laman. Sa madalit sabi, kwento, walang basihan. Para pasinungalingan nila yung mga paratang, mga ikinaso labang kay Digongyo at sa mga kasama niya sa kanilang administrasyon. Ayan. Mga kaibigan, ito pong sagot ni Prosecutor Khan ay lumabas 2 weeks pagkatapos po
ng Pilipinas ay makapagpadala ng kanilang observation sa umano'y crimes against humanity sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands. Pinagpipilitan daw ng gobyerno natin na ang ating gobyerno ay may kakayahan at ito'y nagsasagawa na ng sariling investigasyon sa drug war, mga patayan sa drug war, pero ang ICC prosecutor ay nagsabi na sila ay hindi satisfied. Hindi sila kontento sa ginagawang independent efforts kuno para imbestigahan ang Duterte's war on drugs. Yan. Ibig sabihin, walang credibility. Ano po? Una, sabi ni Kan, kapansin-pansin ng Department of Justice Interagency Review Panel review, kulang. Mga kaibigan, walang masalat na konkreto at progresibong investigative steps. Wala naman silang ginagawa Di ba? Puro salita lang yun nag-iimbestiga kami. May sarili kami anyang justice system. Mga kaibigan, gumagana ang justice system. Naku sa salita, gumagana yan, di ba? Yung ba nakikita sa panahon ni Duterte? Hindi naman natin nakita yun Di ba yung anak ni Umping? Yung ba justice system ba yun? Drugs din yun Ba't buhay yun? Hindi lang buhay. Inabsuelto pa, di ba? Naabsuelto pa. At ang Pilipinas o ang gobyerno ng Pilipinas ay nabigo rin na makapagbigay ng mga sapat na criminal proceedings makagawa ng criminal proceedings ng sapat na may kinalaman sa mga kaso sa Davao mula 2011 hanggang 2016. Yan ang sabi ni Kan. The small numbers of investigations and prosecutions arguably substantiated by the Philippine government continue to be few in number. Mga kaibigan. Wala Paliit na paliit ang bilang mga kaibigan, yung investigasyon are directed at low level na yun ay ginawa lamang para sa mga maliliit, laban sa maliliit. And physical perpetrators relate only to killings during official operations and fail to investigate patterns of conduct or any policy underlying the killings. Ang ibig sabihin po dito, state-sponsored. Yun ang tinutukoy dyan. Yung patayang nangyari dito. Ipinag-utos talaga yun, mga kaibigan, sapagkat yun ang hindi tinitignan sa mga kasong nangyari po dito sa Pilipinas. Paktaylo. Paano yan? Mga kaibigan. So, kailangan ituloy ang investigasyon on grounds. Mga kaibigan, abangan natin kung ano magiging reaksyon dyan ni Bato. Ewan ko kung si Bato kahit mainit magkukumot na ngayon yan dahil manginginig Di ba?
mga kaibigan. Ayan, ang Supreme Court naman ay nagbabala. Ito, ang pinakamagandang paksa natin ngayon ay itong babala ng Korte Suprema na yung mga nagre-red tag, magre-red tag at magbabanta sa mga miyembro ng judiciary at kanilang pamilya ay maaaring makasuhan at makulong for contempt. The warning o ang babala ay nakapaloob sa inilabas na Administrative Matter number 22-09-16 SC na bumabanggit din na ang Supreme Court en banc motu proprio. En banc ito, ibig sabihin lahat sila. Motu proprio ay on its own, within their powers, sa kapangyarihan nila, na wala namang idinudulog na petisyon, ang kahit sino, motu proprio, on its own, ginawa nila ang paglalabas ng Administrative Matter number 22-09-16-SC. Tackled possible actions. Pinag-usapan nila, tinalakay dyan, ang posibleng hakbang tungkol sa mga banta ng na ginawa nitong si dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy laban kay Manila Regional Trial Court Presiding Judge Marlo A. Magdosa Malagar. Dinemonize nila itong tao Yan ang trabaho nila yung kung ano yung linya ni Digong nyo nung nakaraan, gustong ipagpatuloy ni Badoy. Siguro dahil gusto niyang mapwesto muli sa kasalukuyang administrasyon para walang maging untouchable siya. Kasi kung matatandaan ninyo, itong si Badoy at marami pa niyang kasamahan, ang trabaho, magparatang. Ito, tandaan ninyo. Kagabi nga, sinasabi natin ipinananawagan natin na ang bawat sektor ay dapat nang kumilos ngayon. At tayo ay makipagkaisa sa panawagang ito. Dahil kahapon, may panawagan ng Philippine Judges Association at ang Integrated Bar of the Philippines. Ito'y parami na ng parami ngayon ang iba't ibang sektor na lumalahok para o laban sa ganitong mga ginagawa. Ano ba ito? Ang pinaka-bottom line dito is fake news na kinunsinti at talagang itinaguyod sa nakaraang administrasyon at ipinagpapatuloy ng mga gustong maging swerte. Akala nila habang panahon Pasko, mga kaibigan. Hindi ho ba? Kaya tuloy sila sa pagkakalat ng mga paninira. Ang problema lang dito, kung babasahin natin itong statement ng Supreme Court, alinsunod sa balita, mga kaibigan, sa news report na kinuha nila sa Korte Suprema. Itong si Judge Malgar, ito yung nagbasura dun sa petisyon ng gobyerno na humihiling na ideklara niyang ang Communist Party of the Philippines at ang New People's Army ay isang
terrorist organization. Pagkatapos, itong si Badoy sa kanyang Facebook post nung Biyernes ay inakusahan niya si Magdosa Malagar na nag-aabogado para sa CPP-NPA nung ilabas ang desisyon. Ang desisyon niya na ang rebellion at political crimes are not acts of terrorism. Yun ang nakalagay sa desisyon daw. So, if I kill this judge, yan ang sabi ni Badoy. So, kung papatayin ko itong judge na ito, and I do so out of my political belief that all allies of the CPP, NPA, NDF must be killed because there is no difference in my mind between a member of the CPP, NPA, NDF and their friends. Then please be lenient with me. Isipin mo, sinabi nito. Ito pala sinabi niyan. So, kung papatayin ko anya ang judge na ito at gagawin ko dahil sa aking paniwala, ikaw yung terorista eh. Ikaw ang dapat madeklarang terrorist. Hindi ba open yan? Openly sinasabi mo yan? Masama yan dahil pagbabantayan eh. Masamang pagbabantayan. Mga kaibigan? Sino makapagsasabi sa inyo yan? Ultimong kriminal, hindi sinasabi yung ganyan, papatayin ko si ganito. Yung kriminal, ginagawa na lang yun. Hindi na niya sinasabi yun. Ito'y sinasabi. Pag may nangyari dun sa judge, may nagsamantala, alimbawa, may kamukha nung doktor na si Raulo, yung pumatay dun sa mayor na babae, di ba? Diyan sa Ateneo, nasira ulo no, kasi ganito paniwala nun eh. Ito yung mga nag-iisip ng ganyan, no? Mga kaibigan, na iminumungkahi yung iba na gumawa ng krimen. Inuudyukan yung ibang tao. Sa sinasabi mong yan, nakagagawa ka ng pag-udyok sa publiko para gumawa ng marahas na hakbang base lamang sa paniwala. Halimbawa, ikaw, makadigong nyo ka, makakuwang ka, makadiktador ka, paniwala mo yun. Walang nagbabawal sa'yo. Pero para sabihin mo, kung papatayin ko itong judge na ito, at gagawin ko yan, dahil sa paniwala kong politika, patay ka. Daig mo pa yung CPP, MPA. Hindi nila inaamin yan eh. Di ba? Kung ano man yung ginagawa nila eh. Hindi nila aaminin yan eh. Mga kaibigan eh. Ikaw tahasan, sinasabi mo yan openly. Ano yan, akala mo sa Pilipinas, wala nang husgado, wala na lahat. Wala nang pulis, wala nang piskal. Ikaw na lahat. Aba, mga kaibigan, ano tawag mo dyan? Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ayan, Pero pagkatapos po, Biyernes yun, abay, Sabado, nagbura na ng kanyang post si Badoy. Tinanggal na niya yung post niya. Kasi naramdaman niya siguro, wala na si Panginoon Digong nyo. Ang nakaupo ay iba na, at kung meron mang anak si Digong nyo, hindi pa siya nakakasiguro kung mapapatalsik yung presidente ngayon. Di ba? Mga kaibigan, kasi yun ang inaasahan ng mga maka-Duterte. Yung iba nagpapanggap na maka-Marcos sila. Nandyan sa, yung bang pangkat na lumipat dyan kay Isko Moreno, inilipat pala. Yung pangkat ng troll dyan ng mga vlogger, yan yun. Nagpapanggap Marcos, binabanatan si Leni.
sinasangkalan si Leni Robredo para hindi magkasundo ang Marcos at si Robredo. Yan ang pakay nila. Baka magkaroon ng reconciliation eh. So ayaw nila yon dahil magiging sagabal yan para sa maitim na binabalak na mapatalsik si Bongbong Marcos. Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Kaya itong mga ito gumagawa pa rin ng eksena, akala nila uubra pa yon. Abangan na lang natin kasi kami makikipagtulungan dito. Gagawa tayo ng hakbang kung paano tayo, kayo hinihimo ko na mga nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng daigdig, lalong-lalo na. Ito yung panahon na kahit hindi nagtagumpay ang ating itinaguyod na maging presidente ng Pilipinas, yung obligasyon natin sa ating bansa, sa ating kapwa-tao, kinakailangan yun ang paigtingin natin. Bakit? Kasi yun ang magiging puhunan natin para sa mga susunod na leader ng bansang ito at tayo ay magtagumpay na makasumpong tayo ng tamang leader na hindi personality-oriented ang ating pakay. Hindi natin personal na kagustuhan lang kaya natin ikinampanya si Leni Robredo. Ang ibig sabihin, kaya natin ikinampanya si Leni Robredo sapagkat siya ang alam natin. At yun naman ang totoo na karapat dapat maging presidente. Pero kung tapos na ang eleksyon, mga kaibigan, yung hindi natin nakamit na tagumpay, kailangang ipagpatuloy natin ang magandang simulain na ating itinaguyod nitong nakaraang eleksyon upang hindi masabi na tayo ay parang Noranians at mga Bilmanians na ang paghanga natin ay nasa tao. Alam kong hindi ganon. Alam kong kaya tayo pare-pareho nagpakahirap noong nakaraang eleksyon. Tayo pa ang mga gumastos sapagkat tama ang ating iniisip para sa ating bayan. Kaya itong mga gagong ito, walang karapatan na ngayon. Tinan mo asan daw si Leni nung bagyo? Kita mo na, hindi nyo binoto pagkatapos hanapin nyo yung tao. Di ba? Ayaw nyong iboto si Leni nun, tapos ngayong nagkaroon ng bagyo, hanapin ninyo. Ang totoo, bago pa dumating yung bagyo, dinispatcha na ni Leni Robredo ang kanyang mga volunteers sa Angat Buhay Foundation para maghatid at maghanda na ng mga tulong sa mga magiging biktima ng bagyo. Nauna si Leni. Nagtatanga-tangahan. Gagawa lang. Alam mo, pwede yan tanong nyo kung si Leni ay meron pang accountability bilang isang public official. Hindi na siya public official At ang Angat Buhay, private organization o foundation yan na hindi mo siya pwedeng turuan. Oy, pumunta ka, akala mo utusan mo. O kaya ay pinasusweldo mo. Wala nang sweldo yan. Ba't di nyo yan itanong kay Isko? Si Leni, bago pa yan bago pa yan magbagyo, dumating si Carding.
And dinispatch yan ang mga volunteers ng Angat Buhay para paghandaan yung mga matutulungan na magiging biktima ng bagyo. Nakahanda na mga gago. Ba't di nyo talungin si Sarah? Asan si Sarah? Nasa Japan? Mga kaibigan, yun nga Prime Minister ng Japan, si Kishida. Yun, dapat yun pupunta sa United Nations. Kasama siya United Nation member yan para magsalita rin doon sa UNGA, General Assembly, mga kaibigan. Pero alam nyo, hindi tumuloy si Kishida. Bakit? Kasi bago magkabagyo rito kay Carding, merong napakalakas na bagyong dumating sa Japan. Alam ba ninyo na ang ililikas doon sa lugar ng Kyushu? 9 million. Isipin ninyo, ang gusto nilang ilikas na mamamayan, pinalilikas nila, 9 milyon na mamamayan, mga kaibigan. Kaya ang ginawa ni Kishida, dahil darating ang malakas na unos, hindi umalis. At ang priority niya yung kapakanan ng kanyang mamamayan. Mga kaibigan, ganun sila. Si Sarah, kesyo, bibigay daw ang Japan ng tulong para sa agrarian reform. Ba't ikaw ang tatanggap? Ba't ikaw ang pumapapel? Hindi ka naman presidente. Di ba? Vice President ka lang at saka secretary ka ng mga kaibigan, education na yata tawag dyan kasi wala naman natututunan ng tao dyan ano ini-expect mong matutunan ng tao pagka ganito namumuno? Hindi. Dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Hindi ho ba? Yan ang paniwala mga kaibigan Kala ko ba education secretary ka bakit issue on agrarian reform pinapasok? Ano ba ito, Bongbong Marcos? Niloloko ka na ba nito ng harap-harapan? Kami matagal na naming halata. Alam namin ang modus niyan Yung kilos pa lang ng mga troll alam na natin mga kaibigan di ba? Kaya sabi natin, alin? Kung darating ang hihingi ng pagkakataon na tayo ay kailangang manindigan, ang daming nagpadala sa atin ng kanilang reaksyon sa sinabi natin na kung darating ang oras na pababagsakin nitong mga manloloko, si Marcos, halimbawa, magsasama-sama yung grupo nila Gloria, Villar, Duterte, halata na di ba? Kanino kayo maninindigan? Ang dami niya laban sa isa. Dito na tayo sa isa, mga kaibigan. Hindi lang sa isa. Kung hindi, kung ang pagpipilian ninyo'y lesser evil, dito ko sa lesser evil kesa sa maraming evil, mga kaibigan. Ganun lang yun Pero tayo po ay magpapaalam muna sa ating mga taga-subaybay. Babalikan natin ang issue laban dyan sa mga nagre-red tag na troll. Pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe, tayo po'y napapakinggan Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Magbabalik ang ating FB Live
sa loob lamang ng ilang saglit. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan